Praise God, purihin po ang Panginoon. Muli po ito po si Pastor Ron Yepes at ako po ay lubos at taus-puso nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Ganoon din po sa bawat isang talagang nandun po yung mga pagiging loyal subscribers natin na patuloy po talagang nakaabang sa ating pong mga patuloy po na ina-upload ng mga videos. Salamat po sa Diyos sa buhay ninyo at isang malaking kagalakan po na yung inyo pong pagla-like at pagko-comment. Yung mga comment nyo po ay nakaka-inspire po sa akin. Yan po ay personal ko po na talagang binabasa ang inyong mga comment at ako po mismo talaga yung sumasagot sa inyong mga comment. Salamat po. At doon po sa mga ating mga silence viewers, nawa po ay patuloy po natin talagang i-share yung ating pong mga videos at mag-like po tayo at para pa po sa mga baguhan na hindi pa po nakasubscribe ay tayo po ay mag-subscribe at patuloy po na pakihit po natin yung notification bell para nanonotify po tayo, updated po tayo doon sa mga bago po nating i-upload na mga videos dito po sa ating YouTube channel, Pastor Ron Yepes. Okay? Sa oras pong ito ay minsan pa tayo po ay manalangin bago po tayo magsimula. Lord, maraming salamat po, Lord Panginoon, minsan pa sa inyo pong kabutihan na patuloy po, Lord, na ipinaparanas po sa amin. Salamat po, Father God, sa YouTube platform na nagagamit po ito ng inyong lingkod upang patuloy po, Lord, na maipalaganap ko, Panginoon, ang inyong salita, hindi lang po dito sa buong bansang Pilipinas, even po sa lahat ng sulok ng daigdig ay tunay nga po, Lord, na inaabot ng platform na ito, ng technology ito, ang YouTube channel. Salamat po, Lord, at patuloy niyo pong gamitin, Lord, ang programang ito, ang Pastor Ron Yepes, upang patuloy po ang marami pang mga tao, Lord God, sa lahat ng sulok ng daigdig, ang maabot at mapagpala, Lord God, ng inyo pong makapangyarihang salita. Patuloy ko pong maipakilala kayo, Panginoong Jesus, bilang bugtong na anak ng Diyos Ama at daan ng kaligtasan at tunay nga pong daan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat po, Amang Banal. Muli, ito po ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoon Jesus at sa pamamagitan po ng gabay at tulong ng Banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon sa oras pong ito at ako po ay muli ay nagagalak na muli po tayo po ay makapangaral muli at makapagturo dito po sa YouTube platform. Praise God sa ating pong channel, Pastor Ron Yepes sa YouTube. Okay? Sige po, tayo po ngayon ay muli ay magsimula na. Tayo po ay mag-aral ng buhay pakapangyarihan sa salita. Ang nais ko pong ituro po ngayon sa inyo ay yung pong nangyari po sa buhay ni Daniel. Si Daniel po isa po sa talagang tapat na mananampalataya, tapat na lingkod ng Diyos. Pero meron po siyang nasa ilalim po siya ng pamamahala ni King Darius. That time, isang hari na talagang kumbaga po ay wala pa pong tunay na talagang buong pananalig sa Diyos. Pero salamat sapagkat meron siyang tauhan na tapat sa pamamagitan ni Daniel. At ito po yung akin pong nais na ituro sa inyo sa oras ito. Makita po natin yung pong rema doon sa kwentong ito kung paano naranasan po ni Daniel ang paggabay, ang pag-iingat, ang pagsama, ang pagliligtas, at ang pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Tingnan po natin yung nakatago po na sikreto dito sa kwentong ito sa buhay po ni Daniel. Okay, puntahan po natin yung aklat ng Daniel chapter 6 beginning verse 1 up to verse 28. Ito po ay pag-aralan po natin. Tingnan po natin yung pong kakaibang experience na naranasan po ni Daniel bilang isang totoong mananampalataya at talagang nagbibigay talaga ng pagpapahalaga at pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Sabi doon sa Daniel chapter 6 beginning verse 1 up to following verses, si Haring Dario ay humirang ng 120 gobernador at itinalaga niya sa buong kaharian.
Pinili naman niya si Daniel at 2 pang katao upang mamahala sa mga gobernador at mga laga sa mga kapakanan ng hari. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga gobernador dahil sa pambihira niyang karunungan. Dahil dito inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya ang 2 kasama niyang tagapamahala at ang mga gobernador ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang wag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makita sapagkat laging tapat si Daniel sa kaniyang tungkulin. Verse 5, kaya't sinabi nila wala tayong maibibintang sa kanya maliban sa kaniyang relihiyon. Nagkaisa silang humarap sa hari, sinabi nila, "Mabuhay ang Haring Dario. Kami po mga tagapamahala ng kaharian, mga gobernador, katulong na gobernador at mga tagapayo ay nagkaisa na palagay. Mabuti po ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay iahagis sa kulungan ng mga leon. Kaya't mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media, Persia, batas na di mababago kailanman." At gayon ang mga ginawa ni Haring Dario nang malaman ni Daniel na ang gayong kautusan ay nalagdaan na ng hari. Siya umuwi, umakyat siya sa isang silid sa itaas at na kanyang tirahan at sa tapat ng bintana nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Verse 11, ngunit binantayan pala siya ng kanyang mga kaaway nang makita siyang nananalangin. Dali-dali siyang isinumbong sa hari. Ang sabi nila, "Hindi po ba't naglagda kayo ng kautusan sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sino man Diyos o tao liban sa inyo, tiyahagi sa kulungan ng mga leon. At sino mang lumapag dito?" Sumagot ang hari, "Ayon sa kautusan ng Media at Persia, hindi mababago ang kautusang nilagdaan ko." Sinabi nila, "Mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga bihag mula sa Juda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw." Nang malaman ito ng Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Na magkaroon uli ng pagkakataon ng mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, "Alalahanin ninyo, mahal na hari, na di maaaring baguhin ang alinmang kautusan sa Media at Persia. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagis si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway, iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan." Ang pintuan ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato at tinatakan ito ng pantatak ng hari na kanyang mga ministro para hindi bangkusan ng sino man. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, magdamag siyang hindi makatulog, hindi sa tumikim ng pagkain at ayaw niyang paalim. Ay kita natin po mga kapatid na malapit sa puso ni King Darius si Daniel. Sapagkat si Daniel ay talagang matalino, mapagkakatiwalaan at tapat at talagang sumusunod at ginagawa ang kanyang tungkulin para sa kanyang hari, sapagkat merong tunay na relasyon at takot si Daniel sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sobrang nasasatisfied si King Darius kay Daniel. Kaya pumili si King Darius ng 120 governors sa kanyang pamamahala sa buong bansa. Ay nagtalaga siya ng mga gobernador na mamamahala sa bawat syudad na kanyang nasasakupan. At doon sa 120 governors na kanyang itinalaga, in-appoint, pumili siya ng 3. Na yung 3 pinili niya na yon, isa doon, ang pinaka-head ay si Daniel. Sapagkat nakita niya ang katalinuhan, ang katapatan, ang submission, ang pagiging tapat ni Daniel sa kanya bilang hari. At ito ang kanyang plano. Ang plano niya ay ia-appoint niya si Daniel
bilang pangkalahatan na tagapamahala sa buong kaniyang nasasakupan na bansa. Gagawin niyang ito sa isang posisyon na kumbaga ay pangalawa na halos sa kanya. Mas mataas ang kapamahalaan, mas mataas ang authority na ipagkakaloob ni King Darius kay Daniel. At ito ay hindi lingid sa mga governors na naiinggit kay Daniel. Kaya nag-meeting yung mga inggitero na mga governors ni King Darius. Ayaw nilang matuloy yung plano ni King Darius na gawin na pangkalahatang pinuno si Daniel. Kaya nagplano sila kung papaano nila pababagsakin, papaano nila sisirain kay King Darius itong si Daniel na isang merong tapat na pananampalataya at pagsunod sa Panginoon Diyos. Pero sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pagsisiyasat, wala silang makita na kapintasan, kasiraan na po pwede nilang gamitin para sirain ang pagkatao ni Daniel kay Haring Darius. At hanggang sa nakita nila yung relihiyon, yung pananampalataya ni Daniel, yun ang pwede nila talagang gamitin para si Daniel ay mapahamak at hindi matuloy ang plano ni King Darius na gawin siyang overall leaders ng kanyang area. Nakita nila si Daniel 3 times a day kung manalangin. Umaga, tanghali, hapon. Kahit nasaan siya, uuwi siya sa kanyang bahay para sa loob ng bahay ay lumuhod, manalangin, magpuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya itong mga kaaway ni Daniel na nagbabalak ng masama sa kanya ay sama-sama na pumunta kay King Darius. Nasabi ng mga ito ay, pwede po ba, mahal na Haring Darius, gumawa po kayo ng utos na meron tatak ng inyong singsing na hindi po pinahihintulutan na ang kahit sino pa man maliban sa inyo na mananalangin at sasamba sa kani-kaniyang Diyos sa loob ng 30 araw. Ito po'y inyong lagdaan. At ito ay sinunod ni Haring Darius ang proposal ng mga tiwali ng mga kanyang mga leaders na merong maitim na balak para hindi matuloy ang napipintong appointment na plano ni King Darius kay Daniel. At ito ay nagawa na ang kautusan at tinatakan ng singsing ng Haring Darius. At ito'y nalaman ni Daniel. Umabot sa kanyang kaalaman ang batas na wala nang po pwede na manalangin, sumamba sa kanino mang Diyos maliban sa Haring Darius sa loob ng 30 araw. Subalit nang malaman ito ni Daniel, hindi siya nagpatinag. Alam niya na kapag ito'y binaliwala niya, ang kaparusahan ay kamatayan. Pero hindi siya natakot. Bagamat alam ni Daniel na po pwedeng mawala sa kanya ang lahat, ang pribilehiyo, authority, power, wealth. Ang dami niyang pribilehiyo mula sa Haring Darius. Meron siyang magandang tirahan. Meron siyang magandang sasakyan. Meron siyang mga sundalo sa unahan at sa hulihan sapagkat siya ay isa sa pinagkakatiwalaan at pinakamataas at katungkulan sa mga opisyales ng King Darius. Meron siyang magandang sahod. Meron siyang power and authority. Pero lahat ito ay kaya niyang baliwalain. Pero hindi niya kayang baliwalain ang Diyos niyang nakilala at pinararangalan. Patuloy siyang umuwi ng bahay sapagkat ito
yung kanyang ginagawa araw-araw. 3 beses siyang nananalangin. 3 beses siyang nagpaparangal. 3 beses siyang sumasambat, nagpupuri sa Diyos. 3 times a day. Kaya makikita natin, umuwi siya para muli ay manalangin, sumamba at magbigay ng parangal sa kanyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At hindi lingid kay Daniel, siya pala ay binabantayan, inaabangan sa kanyang pagsuway sa batas, sa bagong batas ng Haring Darius. At confirm nung makita nila si Daniel ay patuloy na nananalangin, sumasamba sa Diyos sa loob ng kanyang tiraan. Ito'y isinumbong ng mga tiwaling mga leaders ni King Darius. Sama-sama silang pumunta kay Haring Darius at sinabi nila, hindi po ba meron kayong batas na ginawa na walang sino mang sasamba mananalangin sa kahit sino pa man maliban lang sa inyo, mahal na Haring Darius? Ito pong inyong lingkod na si Daniel ay lumabag, sinuway ang inyong batas at kautusan. Di po ba ang kaparusahan dyan ay kamatayan? Pagtapon sa kulungan ng mga leon. Yan po ang inyong pinirmahan, tinatakan ng inyong sinsina, kasunduan at batas. At pagkadakay umalis na yung mga leader at gobernador ng Haring Darius. At nag-iintay sila sa gagawing hakbang upang ipatupad ni King Darius ang batas kay Daniel sapagkat si Daniel ay sumuway sa utos ng hari. At muli binalikan ng mga leader ng Haring Darius siya ng kanyang mga leader at muli siyang kinausap. At ipinaalala kay King Darius, mahal na hari, tandaan niyo po, ang batas ng hari mula sa Persia ay hindi po pwedeng baliin. Ang utos ng hari ay hindi po pwedeng suwayin. At ang sabi ng hari, sige, gawin niyo na ang gusto niyong gawin kay Daniel. Itapon siya sa kulungan ng mga leon. Iniutos ng Haring Darius, mabigat man sa kanyang kalooban, pero talagang hindi po pwedeng baliin ang utos ng hari. Ang utos ng hari, ang batas ng hari ay hindi po pwedeng sirain. Kaya iniutos niya, ihagis niyo sa kulungan ng mga leon si Daniel. At pagdakay, sinunod ng mga tiwaling mga leaders na ito ang utos ng Haring Darius na si Daniel ay itapon sa kulungan ng mga gutom na leon. At yung pintuan ng kulungan ng mga leon, ititinatakan para walang po pwedeng magbukas. Kundi ang hari lamang ang po pwedeng magpabukas ng pintuan ng mga leon. Matapos ito'y ipadlock at itapon sa loob si Daniel. Nung ito ay maitapon si Daniel sa kulungan ng mga leon, ang hari umuwi sa palasyo. Magdamag siyang hindi makatulog, hindi sa tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Makikita talaga natin talagang sobrang nalungkot. Sobrang nalungkot ang hari sapagkat napakalapit sa puso ng hari si Daniel. Kaya kinabukasan, hindi siya nakatulog, wala pa siyang tulog. Kinabukasan, maagang-maaga pa ay siya ay bumangon at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon sa verse 20, pagdating doon malungkot niyang tinawag. Malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na alipin ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Ito ang tanong ng hari. Sabi sa verse 21, sumagot si Daniel, mabuhay ang kanyang kamahalan. Hindi po ako na sapagkat ang ibig ng mga leon
sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagagawang masama laban sa inyo. Dahil dito labis na nagalak ang hari at pinahango niya si Daniel sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon, wala silang nakita kahit bagyang galos sa katawan ni Daniel. Ang lahat ng may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon ay ipinahagis doon ng hari pati ang kanilang sambahayan. Hindi pa sila halos sumasayan sa kulungan ay nilalapan na sila ng mga leon. Verse 25, pagdating sa palasyo, sinulatan ni Haring Dario ang lahat ng lahi, wika at bansang kanyang nasasakupan. Anang sulat sa lahat ng kinaukulan. Iniuutos ko sa lahat ng kong hasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nagliligtas, gumagawa siya ng kababalaghan sa langit at sa lupa. At si Daniel ay nanagana sa panahon ni Haring Dario, sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Praise God, purihin ang Diyos. Makikita po natin yung matinding pabor, matinding galaw ng Diyos kay Daniel. Hindi nagtagumpay ang plano ng kasamaan. Hindi nagtagumpay ang madilim at masamang plano ng kanyang mga kaaway sa mga leadership ni King Darius. Sapagkat kasama ni Daniel ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Natupad nila ang kanilang plano na maipatapon si Daniel sa kulungan ng mga leon na gutom na gutom. Sapagkat si Daniel ay hindi nagpatinag sa patuloy na pagsamba, pagpupuri at pagpaparangal sa kanyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit alam niya na lahat ng mga pribilehiyo at lahat ng meron siya, ito'y mawawala, even ang kanyang buhay ay kikitilin at mapapahamak. Pero buong tapang na ipinagpatuloy ni Daniel ang dapat niyang gawin sapagkat alam niya na walang pwedeng makapagpigil sa kanya sa patuloy niyang pagbabalik ng pagpupuri, pagsamba at pagpaparangal at pakikipag-usap, communication through prayer with our God. Salamat sa Panginoon sapagkat nakita natin kung paanong iningatan ng Diyos si Daniel. Kaya sobrang nalugod, sobrang nagalak si King Darius nang sinabi niya, Daniel, kumusta ka na? Iningatan ka ba ng iyong Diyos? At nung sumagot si Daniel, opo, mahal na hari, iningatan po ako ng aking Diyos sapagkat alam niya na wala akong ginawa na masama laban sa inyo. Nung marinig po yon ni King Darius, inutusan niya ang kanyang mga tauhan at pagdakay, inilabas si Daniel sa kulungan ng mga leon. At nung makita ni King Darius na kahit kapirasong galos sa katawan mula ulo hanggang paa ay walang galos si Daniel sapagkat napatunayan talagang buhay ang Diyos at makapangyarihan ang Diyos si Daniel, gumawa ng isang batas at kautusan si Haring Darius sa lahat ng kanyang nasasakupan na walang ibang Diyos na makapangyarihan sa lahat liban sa Diyos si Daniel na kailangan sambahin, kailangan parangalan, kailangan igalang sapagkat ang Diyos si Daniel ay tunay na nagliligtas, tunay na makapangyarihan. Praise God! At si Daniel ay sobrang pinagpala ng Diyos. Sobrang itinaas at tinapoint ng Diyos sapagkat nakita ng Diyos ang katapatan ni Daniel sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi siya natakot, hindi niya inuna ang kanyang damdamin, kundi ang inuna niya ay ang kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Praise God! Kapatid, napakapalad ng bawat isa sa atin kung patuloy nating inuuna ang kalooban ng ating Panginoon. Kapatid, huwag kang matatakot. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang
sitwasyon natin sa kapaligiran. Meron mga taong gusto tayong pabagsakin. Meron mga taong merong malidilim na plano sa atin. Pero kapatid, tandaan mo, patuloy ka lang magtiwala. Patuloy ka lang manangan sa pagtitiwala at paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Patuloy mo lang kapatid na unahin, na parangalan, papurihan, paglingkuran, sundin ang ating Panginoon Diyos. Patuloy nating unahin na ibalik sa Kanya ang parangal, pasasalamat, kadakilaan. Kapatid, ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran, Siya din ang Diyos na mag-iingat sa atin. Siya din ang Diyos na magpo-protect sa atin. Siya din ang Diyos na po-promote sa atin. Siya din ang Diyos na magbibigay sa atin ng overflowing blessing, favors, and provision. Sapagkat kung paano naranasan niya ni Daniel, mararanasan din natin. Kung yung ginawa ni Daniel, nakatapatan, pagpapahalaga, at pagtayo sa tamang prinsipyo na may tapang at katapatan, kung ito ilalakaran din natin, pwede nating maranasan ang naranasan ni Daniel. Salamat sa Panginoon muli sa hapong ito, sa araw na ito. Muli ang mensahe ito'y magbigay ng matinding inspirasyon sa ating lahat. Muli ang mensahe ito'y patuloy na magbigay ng isang maalam at matapat na paglilingkod at pananampalataya at pagsunod sa ating Diyos, sapagkat ang lahat ng taong tapat na sumusunod sa Diyos, kailanman ay magiging tapat ang Diyos sa bawat isa sa kanila. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, tayo manalangin. Sa oras na ito, let us pray. Everybody, close your eyes and bow in your head. Lord, salamat sa oras na ito, Father God. Salamat, Panginoon, sa very inspiring story ng buhay ni Daniel. Nandun po yung kanyang tapang, yung kanyang katapatan, Lord God, yung kanyang matinding prinsipyo, Father God, sa pagbabalik ng pagpapahalaga, sa pagbabalik na katapatan sa inyo, Panginoon, na kahit buhay ang nakataya, kahit, Lord, yung kanyang wealth, yung kanyang Panginoon, power, authority, and lahat ng privilege comes na mula sa Kanya sa pamamagitan ng Haring Darius mula sa inyo. Handa po niya, Lord, ito lahat talaga ay i-let go, Panginoon, pero hindi niya kayang i-let go ay yung patuloy niya, Panginoon, Lord, na pagbibigay ng pagpapahalaga sa inyo, yung kanyang pagbibigay ng parangal, pagpupuri, pagsamba, at pakikipag-usap niya sa inyo araw-araw. Salamat, Lord, sapagkat ito po'y naging isang matinding inspirasyon sa amin lahat ngayon. Dalayan ko po na patuloy, Lord, ang bawat isang nanonood ngayon sa YouTube channel ng inyong lingkod, Panginoon. Gumalaw kayo, kumilos kayo sa buhay ng bawat isa, Father God. Matutunan po ng bawat isa, pagtunay nga po kayo lamang po talaga ang maging first priority nila, Panginoon God, Lord, hallelujah. Ano man po, Panginoon God, Lord, ang maging kondisyon, ang maging kapalit, ang maging consequence, O God, pero Lord, manawa po'y matularan nila si Daniel, Panginoon God, sapagkat, Lord, ang tunay po talagang pagsunod sa inyo ng buong katapat, kayo pong inuuna, ay tunay nga pong grabe yung inyong rewarding, grabe yung inyong idadali na favors, grabe yung inyong idadali na pagpapala at protection, Panginoon. Salamat po, Lord, hallelujah. I speak blessing upon blessing, I speak favors upon favors, O God, sa buhay ng bawat isang kapatid na ngayon po nanonood ngayon sa YouTube channel ng inyong lingkod. Hiling ko po dalangin na patuloy na idali niyo po, O God, Lord, ang masaganang pagpapala, himala, Panginoon God, na mula sa inyo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Lord, muli. Ito po ang aking dalangin. Sa inyo po ibinabalik ang pinapataas sa papurit pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Everybody says, Amen and Amen. Praise God, mga kapatid. Salamat sa Diyos muli. Salamat sa inyong patuloy na talagang pagsuporta at pagtutok. Salamat sa inyong patuloy na pagsishare ng ating mga videos upang mas marami pang makapanood, marami pang mapagpala. At salamat sa inyong pag-like at pag-subscribe at pag-suporta ng buong puso sa ating pong programa sa Pastor Ron Yepes sa YouTube channel. Muli po, God richly bless you. Praise God. Purihin ang Panginoon.